Magandang hapon po sa inyong lahat. At ito, nandito tayo sa kalsada ngayon at napakalakas ng ulan. Grabe, dito po tayo ngayon sa Quezon City. Ang lakas ng ulan. At medyo minto muna tayo rito sa may gilid at medyo baka mamaya medyo bumaha na dyan. Alam nyo naman dito sa Quezon City, pag ganito kalakas ang ulan talagang matindi rin yung baha. Biglang baba, pero ang kagandahan lang po dito, madaling mawala ang baha. Ito, may iba tayo. Pag-usapan natin itong nangyari ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Nangangamba daw di umano itong mga driver ng e-trike na baka daw po sila magamit ngayong darating na eleksyon. Itong magamit sila sa politika. Dahil meron daw pong naglabas na isang konsehal. At lagi daw pong sinasabi ng konsehal na to na balak daw po di umano na ang mga e-trike driver at maglalabas sila ng ordinansa dito sa lungsod ng Maynila na libre na daw po ang senior citizen at ang mga estudyante na sasakay ng e-trike dito sa lungsod ng Maynila. Napakaganda po niyan. Napakaganda po niyan. Malaking tulong po yan sa mga senior natin at lalo-lalo na sa mga estudyante natin. Pero po, meron po silang comment. Wala pong tututol dyan sa gusto nating mangyari na walang bayad ng estudyante at senior. Meron po silang comment na ano pa daw po ang kanilang kikitain. Hindi daw po ba pwedeng gawing discounted na lang itong mga estudyante at mga senior citizen. Kasi daw po sila, bumabiyahe daw po sila, yung iba, bumabiyahe daw po ng 3 balik sa isa umaga, 3 balik sa hapon, sa gabi. Hindi po totoo yung, siguro, totoo rin po sinasabi na itong konsehal na to, na hanggang 10 ng gabi ang pasada ng e-trike. Pero po, hindi po naman lahat nakakabiyahe ng hanggang 10. Dahil alam nyo naman po, na ang e-trike natin, talaga pong mahirap din kumita. Kaya po yung mga driver, medyo umaangal dito sa ilalabas nilang ordinansa yan. Sabi pa nga po sa atin, ilalabas nila itong ordinansa na to next week. Maglalabas na sila ng memo na libre ng estudyante at ang mga senior citizen. Sana po, kinausap nila yung both parties. Di ba sa mga senior at estudyante, pabor na pabor yan. Pero doon sa mga ibang driver ng e-trike, masyado pong mabigat yan. Kasi po alam niyo po, karamihan po ng inaabangan yung mga e-trike na yan, yung mga estudyante, lalo-lalo na po sa umaga, mabiyahe yan sila, na ang laki ng tulong sa estudyante niyan pagbiyahe nila. Yan yung mga sinasakyan ng mga estudyante, lalo na yung mga pumunta ng medyo malayo sa bahay nila. Ayan po yung concern nila. Dyan lang po sila kumikita. Hindi naman po ibig sabihin na wag gawin itong ganito. Ang gusto lang po sa kanila, magkaroon din po sana daw ng konsiderasyon dito sa mga driver. Kahit na lang po, dagdagan na lang yung discount na itong mga estudyante at senior, nang kumita naman daw po sila. Dahil yung sinasabi daw nito ni konsehal na bumabiyahe daw sila mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi, hindi po naman talaga sila bumabiyahe ng buong araw. Ang biyahe lang po nila, minsan karamihan sa kanila, 3 balik lang sa umaga, 3 balik sa gabi. Ang inuuna nila yung boundary nila rito. Buti kung wala na silang boundary. Kahit na siguro tanggalan natin ng boundary, talo pa rin Kasi almost 80% o 70% ng pasahero nila puro mga estudyante. Ano po kikitain nila? Di ba po? Sana po inisip natin yan. Kasi po, siyempre, may pamilya din po itong mga driver na to. Kaya yan po yung talagang ngayon pa lang, hindi pa pinai-implement itong gagawing ordinansa na to. Pero sinasabi na netong konsehal na sigurado naman daw po na aprobahan sa konseho. Sana po, inisip nyo rin po yung kalagayan ng mga e-trike driver. Hindi lang po yung kagustuhan natin. Kasi iniisip ng mga e-trike driver na baka ginagamit lang sila sa darating na halalan. Siyempre naman po, siyempre, laking credit sa mga
incumbent yan na biruin mo, hindi singilin itong mga estudyante at itong mga senior citizen. Pwede naman po na discount na lang natin para hindi po bigyan ng pangit na kahulugan o reaksyon itong gagawin nating paglibre o free ride itong mga estudyante at senior. Pero kung meron lang siguro silang allowance o bibigyan ng City Hall ng Maynila ng pagkakataon na ma-JO sila o magkaroon sila ng job order dyan sa lungsod ng Maynila, okay po yan kahit hindi po pagbayarin yung mga estudyante natin at yung mga senior citizen. Siyempre pag sinabi po natin estudyante, pati college po, wala pong bayad kasi estudyante rin yan. Di ba po napakadami yan lang po ang talagang sumasakay sa kanila. Wala silang kikitain. Ayan po ang sabi ng mga ilang mga e-trike driver. Kaya ngayon pa lang, nangangamba na sila. Sabi nila, bakit pati kami? May gagamitin ata sa politika. Di ba? Parang imbis na umangat ang ating popularidad, baka masira pa tayo dahil dito sa mga to. Ayan lang po ang ating i-update sa inyo tungkol dito sa mga e-trike driver na nag-iiyakan na. Hindi pa man napapa-implement itong gagawin nilang lungsod ng Maynila. Masusobrahan tayo. Kaya ngayon pa lang, yung mga e-trike driver ay paghanap-hanap na lang kayo ng trabaho nang kumita tayo ng maayos-ayos. Di ba? Kaysa sa lalaban tayo ng ganyan. Di ba? Sana intindihin din tayo ng lungsod ng Maynila na maisip nila na may pamilya din din. Magandang araw po at maulan po. Magandang araw at God bless po.